Noong Abril 17, 2026, isang 18 anyos na dalaga ang nawala sa India matapos umalis ng bahay, walang iniwang bakas. Dapat sana ay maghihintay siya sa ama niya sa harap ng lokal na tindahan sa tanghali, pero hindi siya dumating. Sa panahon ng investigasyon ng pulisya, sinuri ng detective na may hawak ng kaso ang mga kuha ng CCTV ng nasabing tindahan. Ang nakita niya sa mga kuha ay nagpatigil at nagtulala sa lahat. तिकडा बघितलं बघ तिने काय होतं वाटतं बाबू ये भाऊ लवकर आहे लवकर आहे बघ रे Obserbahan mong mabuti ang kanyang kilos. Sa video, makikita ang dalaga na normal lang na naghihintay nang bigla siyang tumingin pataas at nagsimulang maglakad papunta sa ilog na nakaunat ang braso na para bang may isang hindi nakikitang tao na humahawak sa kanyang kamay at inaakay siya. Sa huli, umalis siya sa frame at hindi na nakita. Sabi ng iba, inakay siya ng puwersa mula sa kabilang buhay. Ikaw, ano sa tingin mo ang dahilan ng kilos niya? Naglakbay tayo sa Manatao, Pilipinas. Habang naglalakad ang isang babae sa mataong kalsada, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa unahan. May lalaking tahimik na tumatawid sa tulay, pero may kakaibang bagay na sumusunod sa kanya. Di makapaniwala, inilabas niya ang cellphone at in-record ang nakakabahalang eksena. Panurin mong mabuti kung ano ang naglalakad sa likod ng taong yon. Isang makapal na anino ang malapit na sumusunod sa bawat hakbang ng tao. Ang pinaka nakakatakot ay parang hindi napapansin ng lalaki o ng mga taong dumadaan sa tabi niya ang kahit ano. Nang ibahagi niya ito sa social media, inisip ng mga tagasunod niyang nakuha ng babae ang kamatayang nag-aabang sa susunod na biktima. Tulad ng dati, ikaw pa rin ang may pasya. Minsan, ang totoong takot ay hindi sa exploration video, kundi nakatago sa simpleng tingin sa internet. Viral ang kwentong ito sa komunidad na nagpapakita na ang digital na mundo ay maaring maging napaka-sinister. Ngayon, tingnan mong mabuti ang bintana sa taas. Pumanaw si Tito Paul noong 2017 at naiwan ang bahay niyang walang laman. Pagkalipas ng 3 taon, hinanap ng pamangkin niya ang address sa Google Street View. Nang mag-zoom siya sa kwarto ng yumaong tito niya, malinaw niyang nakita ang anino ng lalaking nakatingin sa kalsada. Bakit may taong nakatayo sa bintana ng kwarto ng yumaong tito ko sa Google Street View? 3 taon na siyang patay. Sige, ito yung isa sa mga kwento na parang imbento lang pero sinisigurado kung totoo ito. Namatay si Tito Paul noong 2017. Mag-isa siyang namuhay at simula nun, bakante ng bahay. At pagkatapos niyang mawala, matagal na walang nakatira sa bahay kasi may mga problema pa sa sa pamilya at naiwan lang yung bahay doon. Kaya parang 2020 na nun, tama? Yung anak ng pinsan kong si Paul, tinitingnan sa Google Maps yung bahay para ipakita sa kaibigan kung saan siya lumaki. Nag-zoom in siya sa street view, nag-screenshot at pinadala sa family group chat sabay tanong, anong kalokohan yan? At sa kwarto sa itaas, makikita mo na parang may tao na nakatayo sa likod ng kortina sa may leeg. Isang madilim na anyo lang, pero malinaw na makikita ang hugis, ulo at balikat ng isang tao. Makikita mo pa rin na nakatingin siya sa kalsada. Sa Google Card, pwede mo ring tingnan ng petsa sa Street View, diba? Dumaan ang kotse ng Google noong 2019 taon matapos pumanaw si Tito Paul. Walang tao sa bahay. Abogado at pinsan ko lang may susi.
At matagal nang di napunta doon ng pinsan ko nung kinuna ng larawan. Sabi ko baka anino lang yon o kakaibang tupi ng kortina na matinong sagot naman. Pero dinalaw ng pinsan ko ang bahay at maayos naman ang mga kortina sa kwarto. Parang wala talagang kahit ano sa likod ng mga kortina na pwedeng bumuo ng ganung hugis. Walang kortina, walang kasangkapan malapit sa bintana, wala talagang kahit ano. Sa mga panahong yon, bakante na ang kwarto ni Tito Paul. Literal na wala ng laman yon. Ang tala sa Google ay mula 2019 taon matapos siyang mamatay. Kinumpirma ng pamilya na walang kasangkapan, kurtina o anumang bagay sa bahay na pwedeng lumika ng ganong anino sa kwarto. Isa lang ba itong depekto sa kuha ng mga kamera ng Google? O ito ba ang espiritu ni Tito Paul na nagpapaalam sa kanyang tahanan? Laging may madidilim na kwento ang mga lumang ospital at hindi eksepsyon ang Ospital King Daughter sa Kentucky. Si Chris Yes, empleyado rito, ay nagsabing nakarinig siya ng tinig at nakakita ng anino sa pasilyo pero hindi niya ito naitala noon. Nagbago yon isang gabing naka-duty siya at nagbabantay ng CCTV sa ospital. Kaya ngayon, buksan nung mabuti ang iyong mga mata bago pumikit. Isang itim na silweta ang biglang lumitaw sa gitna ng pasilyo at sa loob lamang ng 1 milisegundo ay gumalaw ito ng sobrang bilis bago tuluyang maglaho. Naniniwala si Chris na nakunan niya sa kamera ang multo ng dating pasyente mula sa katabing kwarto. May ilang netizen na nagsabing baka insekto lang yon sa lente ng kamera. Pero ikaw, may nakita ka bang digital na error o naniniwala kang sinumpa talaga ang ospital? Palit tayo ng eksena. Isang urban explorer ang nagpasya mag-isa pumasok sa abandonadong kumbento kung saan, ayon sa alamat, ang espiritu ng Alemanang si Maria ay gumagala at naghahanap ng mga ulila. Pakinggan mong mabuti ang nakakakilabot na tunog sa likuran ngayon. Magpapatuloy ako at aayat sa hagdan papunta sa dating tinutuluyan ng mga madre. At baka subukan kong makipag-ugnayan kay Sister Maria na sinasabing isa sa mga pangunahing espiritu na gumagala sa lugar na ito. Ano yon? Pare, may narinig akong uhol na galing sa ibaba sa bandang ito. Hello? Hello? Sa tingin ko iyon ang pinto. Ang pinto papuntang basement. Sabi nila may naririnig silang sanggol sa ibaba. Yun ba ang narinig ko? Oh, kaibigan. Kung may madre dito sa ibaba kasama ko, gumawa ka ng malakas na ingay para malaman ko. Diyos ko. Galing ako sa kwartong ito. Itong kwartong ito. Parang isa na namang iyak yun. Sobrang bilim dito sa ibaba. Naririnig mo ba yun? May narinig akong boses. May boses sa likod dun. Sisters! Mga madre, kayo ba yan? O nababaliw na talaga ako? O may narinig akong boses ng babae na nagsalita? Hindi ko maintindihan, pero parang boses ng matandang babae. 8? Oh, Jesus. Diyos ko, kaibigan. May narinig akong yabag sa labas. Malalakas na yabag. Parang narinig ko na dito lang sa pasilyo. Parang na-activate ako dahil sa tanong na yun. Diyos ko. Ate, ikaw ba yan? May narinig lang ako dito.
Ate Maria, kung ikaw yan, pwede ba? Sandali, pare! Pasensya na. Kung nandito ka sa kwartong ito, tumawag ka gaya ng ginawa mo kanina. Para marinig kita. Kapatid, hindi ito yun. Galing yun dito sa isa. Hello? Habang naglalakad ang lalaki malapit sa basement kung saan natutulog ang mga madre, nakarinig siya ng sulod-sulod na ungol. Hinamon niya ang mga nilalang na magpakita at biglang umalingaw-ngaw ang malinaw at malamultong boses ng babae sa gitna ng dilim, diretso sa kamera. Napatigil ng tuluyan ang explorer, pilit iniintindi ang nangyari. Wala namang ibang tao sa napakalaking gusaling ito. Nahuli nga ba niya ang alingaw-ngaw ni Maria? O iniisip mo bang may mas luhikal na paliwanag? Nagpatuloy siyang umiikot, halos nanginginig sa kaba. At kapag akala mong nakita mo na ang lahat, biglang ang pisikal na interaksyon ang naging sentro. Ituon ang tingin sa doorknob. Hello? Natrop ka ba dyan? Pwede kang lumabas. Huwag kang matakot. Wala ka na sa problema, okay? Sige, lumabas ka na. O paano kung ito na lang, munting kaibigan? Bubuksan ko ang pinto para sa'yo. Gumalaw lang ang doorknob na yon. May tao diyan. Sige, maliit na bata o babae. Alam kong nandito ka. Pwede mo bang galawin ulit ang hawakan na to? Gamitin mo lahat ng lakas sa kailangan mo. Nakita mo yon? Diyos ko. Ay, kaibigan. At tingnan mo, wala namang kahit ano. Wala talagang kahit ano dito. Naririnig ng tagapagsiyasat ang malalakas na yabag sa pasilyo. Dahil dito, nagpasya siyang kausapin ang isang pintong nakasara, hinihiling sa espiritu na magbigay ng senyales na naroroon nito. Agad pagkatapos nito, biglang umikot ang doorknob na parang may gustong lumabas. Naglakas loob siya. Binuksan niya ang pinto at pinakitang walang laman ng kwarto, walang matutulan sa ebidensya. Isang mekanikal na kilos na walang halatang daya sa kwartong walang ibang labasan. Kung ikaw ang nandoon, bubuksan mo ba ang pinto o tatakbo palayo? Noong 2017 isinara ang dating Rogers Hospital sa Adelaide, Australia. Matapos ang 177 taon ng serbisyo, dala na ng lugar ang alamat ng Abang Nars, isang multo na gumadala sa mga pasilyo nito. Nang sinimula ng demolisyon ng lugar na ito, may grupo ng mga manggagawa sa loob na nakatagpo ng isang bagay na nag-udyok sa kanila na kunang ito gamit ang kamera ng kanilang mga cellphone dahil sa takot. Ituon mo ang buong pansin mo sa maliit na bintana ng pinto. And there's no behind there, right? I'm staring there the whole Yep, kid. Dapat may rason kung bakit nangyari yon, di ba? Saan ba nanggagaling ang lahat ng mga lintik na gamugamo na to? There's no one walking past that door. That's in March. Yeah, let's see. No, it's there again, dude. I-record ko naman, di ba? The f... You alright, mate? Ito na, ang huli kong papunta dito, mag-isa. Hindi ka ba matatakot? Akala ko nagbibiro lang o nangasar. Maaari mo bang ipaliwanag yon?
Walang tao sa likod ko. Ano to? Walang kahit anong sense, pare. At tingnan mo lahat ng basurang to na lumulutang sa hangin. Sa pamamagitan ng maliit na salamin sa pinto ng isang operating room na lubos na walang laman, makikita ang makakapal na anino na gumagalaw at pati na rin ang tila isang braso na dumadaan sa eksena habang may mga kakaibang partikulang lumulutang sa hangin. Paulit-ulit sinuri ng mga manggagawa ang kwarto at tiniyak na walang tao. Posible kayang naistorbo nila ang mga sinaunang espiritu ng ospital? Sa tingin mo ba ay may iba pang paliwanag? Nasa isang kalsadang lupa si Paul, isang content creator na nag-e-explore ng liblib na daan. Ang simpleng adventure ng magkaibigan ay naging nakakakilabot nang malapit na sila sa riles ng tren. Ngayon, tingnan mo mabuti ang nakakalat sa lupa. Nag-lock ang harap ang gulong. Ay Diyos ko, yan lang ang preno na meron tayo. Buti na lang may nakalagay na gear. Kapatid, may bunggo ng tao. Oh, sa tingin ko, ganun nga. Hindi, kapatid. Bumaba ka rito. Hindi maare. Mukhang bungo ng tao yan, mga pare. Hindi ito ang gusto kong makita. Kapatid, tingnan mo. Bungo ba ng tao yan? Pinapanood ko si The Dome Odok. Parang... Ay, dami. Kapatid, tao nga yan. Oh, yan na. Tatay na yan. Mga ngipin yan. Tatawagan ba natin ng pulis? Bungo ng tao yan. Putek, ulo talaga ng tao yan. Bungo yan. Sa tingin ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Kapatid, may mga ngipin pa yan at lahat. Parang... Yan ang sandatang ginamit sa pagpatay. Medyo nakakatakot yan. Kailangan ba natin itong picturean? Ooh. Tingnan mo, sa tingin ko, kailangan nating lumapit sa mga otoridad tungkol sa kasong ito. Kaya ito ang ating plano ng aksyon. Hindi ko alam kung gusto ko pang manatili. Sa tingin ko, dapat nating tawagan ng pulis. Ayaw mo bang makialam? Mananatili ako dito buong araw. Hindi ko alam. Tatawagan ko ang kaibigan kong pulis. Sa tingin ko, sinabi na ang kaibigan ko na tumawag tayo sa 911. Hindi ito ang plano ko para sa araw na to. Ayan na. Paano sila makakarating dito? Tatawag ba tayo ng pulis mula sa motor natin? Pulis, nakakita ako ng bumo. Nasa gubat kami, nag-cross motor at kakakita ng bungo ng tao. Sige, alam mo ba kung saan ka ngayon? Sa pagitan ng mga dahon, nakita nila ang isang buong bungo ng tao na may kumpletong ngipin. Matapos tumawag sa pulis, natuklasan ng mga pulis ang mas maraming labi sa lugar. Kumusta ka? Mabuti, mabuti. Good. Oh, nakakita kami ng bungo ng tao. Doon, pwede kang dumaan sa bakod at makarating doon. Dumating na ang pulis. Susundan natin sila habang kakausapin nila ang may-ari ng bahay at titingnang makalusot tayo papunta sa gusto nating puntahan. Pero ngayon, hindi ko talaga alam kung anong nangyayari pero pupunta lang tayo at titingnan ko anong nangyayari. Kaya talagang bubuksan ng mga tao ang pinto na nakakagulat. Hindi ko inakala na gagawin nila pero sa ikinagulat natin, gagawin nila. Kaya makakaalis na tayo. Pre, grabe na talaga to. Totoo, pero may mga pulis naman tayo kaya ayos lang. Nakakita tayo ng ulo ng tao. Naisip ko kung mahahanap pa nila ang ibang parte ng katawan. Interesado talaga ako. Oo, kung dito tayo dumaan, makakarating din tayo roon. Kahit na sinasabi ng opisyal na bersyon na isang nawawalang tao lang yon na namatay dahil sa pagkahulog, ang makakita ng mga buto na nakakalat sa isang liblib na lugar ay laging may dalang hindi magandang pakiramdam. Sa palagay mo ba may ibang paliwanag o naniniwala kang aksidente lang ito?
Marami ng video online ng mga taong parang nagsasalita mag-isa, pero ang kuhang ito noong Abril 2020 sa harap ng isang kumpanya ang pinaka nakakatakot at pinakatotoong nakita ko. May empleyadong pauwi na naglakad sa kalsada at sandaling tumigil para makipag-usap. Pansinin din ang kabilang bahagi ng daan. Pare, sumpa ko kay God, pare. Sumpa ko kay God, nandun talaga siya. Ang weird talaga. Sumpa ko kay God, pre. May isang lalaki na lumapit sa akin at nagtanong, Kuya, excuse po, saan po ang una? Pinaliwanag ko. Sabi ko kailangan niyang tumawid at maglakad papababa. Pre, sumpa ko. Yung lalaki kumikilos at nagsasalita siya na parang may kausap kahit wala namang tao. Yung trabahador, pagkatapos nun, nanumpa siya na may totoong tao talaga sa harap niya. Takot na takot siya. Pero nung ni-review nila yung video, napansin ng mga tao na eksaktong nung huminto siya, may dumaan na puti at parang multong anino sa harap niya. Parang siya ang sanhi ng nakakakilabot na ilusyon. Naranasan mo na bang ganito habang mag-isa sa kalsada? Bisperas ng Pasko 2022, bumalik si Bailey Page sa bahay ng kanyang pagkabata, isang lugar na dapat ay ligtas. Habang tulog ang pamilya sa itaas, nag-selfie mag-isa ang ama sa Christmas tree. Pagkaraan ng ilang linggo, habang tinitingnan ng madrasta ang mga larawan, napansin niya ang isang nakakakilabot na detalye. Kaya etong litrato nakuha ng tatay ko. Maganda ka para magulat pero... Ido. Hindi ito isang taong kilala ko. Sa likod ng puno, may matangkad, madilim at hindi gumagalaw na anino na walang nakakakilala sa pamilya. Mas masama pa, may sumunod pa. Inamin na madrasta na ilang buwan bago, nakita rin niya ang nilalang sa likod ng asawa niya pero natakot kaya di siya nagsalita. Sa palagay mo ba tao ang umatake o matagal nang nagmamanman sa pamilya? Ang silid tulugan dapat ang iyong ligtas na lugar, pero para sa babaeng ito, naging pinakamasamang bangungot niya ito. Dahil sa pagod na siya sa kakarinig ng mga nakakakilabot na ingay tuwing gabi, nagdesisyon siyang maglagay ng mga kamera. Nadiskubre niyang nakakatakot ang sitwasyon dahil kahit leader ng relihiyon ay di nakatulong. Sa halip, mas naging marahas pa ang nilalang. Maghanda ka at tumutok sa screen dahil lalala ang mga pangyayari. Makikita natin ang manikang gumagalaw mag-isa sa kakaibang paraan, pero hindi lang yon. Sa kalagitnaan ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang babae, may isang hindi nakikitang bagay na biglang humila ng kumot niya ng sobrang lakas. Kagabi, may biglang nag-alis ng kumot ko. Talagang nakakatakot ito. Ang mga pag-atake ay inaagawan siya ng tulog at walang duda, itinulak siya sa sukdulan hanggang sa gusto na niyang lumipat agad. Mahirap iproseso ang bidyong ito dahil hindi lang ito simpleng kwentong multo. Isang babaeng may nakamamatay na sakit ang nagpapahinga sa kama nang mapansin ng pamilya niya na may kinakausap siyang hindi nakikita. Kalma niyan inilalarawan ang batang babaeng nakarosang damit na tahimik siyang pinagmamasdan. Ano ang kamangha-mangha, ene? Nakikita mo ba yung batang babae na nakarosas? Yung batang babae na nakasuot ng rosas?
Hindi mo siya makikita. Hindi ko makita ang batang babae na nakasuot ng rosas. Sino ba siya or you can tell? Sino? Pardon me? Chinese? Sino? Pista, the room. Magkapareha. May handaan ba sila? Anong kasiyahan ito? Birthday party na may mga bata ba? Sino ang may birthday party? Hindi ko alam. Wala nang ibang nakakakita sa kanya pero iginigiit ng matandang babae, pati nabanggit pa niya na may ginaganap na party ng mga bata. Marami ang nagsasabi na karaniwan ang mga pangitain sa dulo ng buhay na nagdadala ito ng kapayapaan. Pero ang makita, ang paniniwala ng babae ay talagang nakakakilabot para kanino man. Pumasok tayo sa bahay na ito kung saan ang kakaibang tunog at mga bagay na wala sa lugar ang unang babala. Isang gumagamit ng Reddit na sawang-sawa na sa hindi maipaliwanag na mga nangyayari sa kanilang bahay ay naglagay ng kamera na nakatutok sa isang sala para mag-record. Maging mapanuri ka sa iyong paningin dahil ang mangyayari ay magaganap sa isang kisap mata lang. Sa gitna ng katahimikan, may maitim na malausok na aninong biglang lumitaw sa dulo ng kwarto. Mabilis itong gumalaw at agad na naglaho na parang hindi ito naroon. Ang may-ari ng video ay lubos na nabigla nang mapanood niya ang recording. Lubos siyang kumbinsido na may totoong espiritu sa kanilang tahanan. Isa na namang misteryosong video mula sa Reddit ang nagpalito sa libu-libong tao. Isang lalaki ang nagising ng madaling araw dahil sa ingay sa bahay. Wala siyang nakita kahit saan kaya tiningnan niya ang security camera. Panurin mabuti ang galaw sa gitna ng silid. Sa mga larawan, isang makinang na bola ang lumulutang sa hangin, gumagalaw na parang may talino at patuloy na nagbabago ng anyo, mistulang buhay na nilalang na gawa sa enerhiya. Viral ang video na ito at wala pang lohikal o siyentipikong paliwanag sa kakaibang anomalaya. Para sa iba, patunay ito na may mga hindi nakikitang nilalang sa bahay. Ikaw, ano sa tingin mo ang kakaibang figura ng liwanag na iyon? Salamat sa panonood hanggang dulo. I-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanilya para sa mas marami pang katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.